Sobrang pinag-ipunan na! Tradisyon na ng pamilyang Pilipino ang maging buo at sama-sama tuwing panahon ng Kapaskuhan. Pero paano na lamang kung ang mga kababayan nating OFW na malayo sa kanilang mahal sa buhay ngayong Pasko? Gaya ni Lily at Emil na parehong nagtatrabaho sa Canada at tanging lungkot at pangungulila ang magiging kasalo sa Noche Buena. Magiging merry pa rin ba ang Pasko nila? Tungkol dyan ang kwento natin ngayon dito lang sa Tadhana. Iingat kayo doon. Huwag kayong magpapakasubsob sa trabaho. Yung bilin ko, huwag niyo kakalimutan. Alagaan niyo sarili niyo. Nay naman, para naman kayong bago ng bago eh. 5 taon na ho kami pabalik-balik sa Canada. Sanay na ho kami doon. Kahit sa klima pa. Bakit pa naman kasi kayo nag-renew? Akala ko ba huli na yun? Sayang naman ho kasi. Tsaka wag naman ho kayo mag-alala. Mabilis lang naman ho yung 2 taon. Hindi kayo maiinip. Magbibilang lang kayo ng ilang buwan. Nandito na ulit kami. Huwag na kayong malungkot. Sandali lang naman kami dun eh. Pangako, babalik kami ulit. Sige na naman, huwag niyo naman pabaunan si Mama ng mga sad faces ninyo. Ma, ayos na ba lahat? Anak, sige na. Kailangan na namin ulis sa mama mo. Halika nga dito. Ito pinapangako ko sa'yo. Kapag nag-honor ka sa graduation mo, kahit top 5 lang, uuwi kami ng papa mo. Kami mismo magsasabit ng medalya sa'yo. Promise, Mama. Magkaka-honor po ako. Nay, sige. Ma, alika na. Baka malate pa tayo sa airport. Sige, mag-ingat po kayo, Mama. O kayo rin ha, mag-iingat kayo, Nay ha! Huwag kayong pasaway kay Nanay ha! Ingat po kayo, Papa. Justin, you remind me of my 2 children. Actually, I miss them. Are they sick too? Oh, no. I mean, you remind me of them because, like you, they're smart and they're thoughtful. Actually, I miss my children. But I promised them I'll visit them by summer. Anyway, I'll just take out the trash and I'll be back and give you your medicines. Okay? Thank you, Lily. Hello, Emil. Oo, ma. Nandiyan ka pa? Oo. Bawal yung cellphone dito. Bakit ka pa tumawag? Maaga ako mag-out ngayon kasi bibili pa ako ng regalo para kay Maring Raquel. Di ba ngayon yung surprise birthday party niya? Yung plinano ni Paring Danny? Huwag mo sabihin nakalimutan mo. Nangako tayo sa kanila. Oo, nakalimutan ko eh. Ang dami ko kasing inaasikasong pasyente. O, bilisan mo na. Baka mahuli ako eh. Ay, ganun ba? O sige, susunduin na lang kita. Pa-out ka na ba? Mga 1 oras pa. Ano ka ba? Bakit ka ba kasi nagmamadali? O sige, dadaanan kita dyan. Tapos pag-date tayo, ha? Alam mo, wag na. Sayang yung Canadian dollars. Ma, naalala mo ba yung huling beses na nag-date tayo? Ang tagal-tagal na nun sa Pilipinas pa. At natatandaan mo, ikaw pa yung parating nanlilibre sa akin kasi wala pa akong trabaho noon. Kaya nga eh. O sige, sa Pilipinas na lang tayo mag-date ha? Sige na, bye-bye. Oh, sige, I love you, bye-bye. Bye-bye. Sige.
So, kaya pala hindi ka sumabay sa akin pag-uwi. At nahirapan pa akong mag-park ng kotse, ha? Pero, thank you, Han. Sobrang birthday, Han. na-surprise mo ako. I love you. Love you. Hoy! Hoy! Tama na! Hoy! Hoy! Baka lang gawin kami niyan. Halika na, ha? Kumain na tayo, ha? Umupo na tayo dahil naiingit na itong kumpare mo. Oh, mare pare. Tikman niyo itong adobo. Alam ko na-miss niyo ng pagkain Pinoy. Parang dahil, perfect talaga tong adobo mo. Okay lang ba kung ubusin ko na to? Sige lang, umuha ka lang. Ma! Nakakaya ko. Ma! Iba kasi yan, deer meat yan. Deer meat? Deer? As in, Oo. sa? Mahal yan, ah. Hindi na ako masyado. Matagal na kasi ako nag-experiment. Try nyo rin tong seafood lasagna. Scallop ang halo niyan at si pare nyo rin ang nagluto niyan. Ma, kumo ko. Oo, gusto ko na. Naku, Mare, pasensya ka na. Nakikain na lang kami, nagbasag pa ako. Don't worry, Mare. Marami akong collection ng glass set na yan, kaya okay lang. Sigurado ka? Hindi, ayusin ko na lang. Ay, aray. Sabi ko naman sa'yo, Mare, mamaya na yan. Ayan, tuloy na tibukan na. Ma, okay ka lang? Oo, wala to. Okay ka lang, Mare? Oo, malayo to sa bituka. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo. Okay lang yan. Okay lang. Pasensya na kayo, ha? Sandali lang. Nay? Ilang araw na ngang may sakit. Ang hilig naman kasing magpatuyo ng pawis sa likod eh. Mama? Tenten. May sakit ka daw. Magpapagaling ka, ha? Ay, o nga pala. Alam mo yung pinapahanap mo sa aming kotse ng papa mo? Yung toy car? Oo, nakakita na kami. Kaya dapat magpagaling ka para mapaglaruan mo siya ng maayos. Ha? Apo, promise po, Mama. Mag-iingat ka, ha? Bye, anak. Ay, sige na anak, at ako na bahala dito. O, sige, ma. Tawag na lang ako ulit. Ingat kayo dyan, ha? Bye-bye, love you. Ma, halika, pakinggan natin itong business opportunity na inaalok ni paring Danny. Ito nga, Mare, multi-level marketing. Yung 50,000 pesos nyo in a span of 3 months, mababawi nyo kagad yung in-invest ninyo. And within a year, 150,000 pesos. 3 times sa inilabas nyong pera. Eh kahit sinong negosyante ang maglagay ng ganyang pera sa bangko, hindi nila kikitain yung ganyang kalaki. Sa pare, sa mga na-invite mo pa lang yan. Paano pa sa ma-invite ng mga downlines mo? Another 10% na naman yun. Plus 10,000 sa ikitain nyo. Lalo na siguro pag malaki-laki yung i-invest ninyo. Ang mga downlines mo ang magpapasok ng pera sa'yo. Kahit relax ka lang at the comfort of your home, eh, kumikita ka. Ganun kasi yung ginawa namin ni Danny eh. Ano, Maring Lily, okay ba sa'yo? Ikaw pare. Pag-uusapan namin ng... Pag-usapan nyo, sa hindi na extra income. Oo nga, malaking perang kikitain nyo kung malaki yung i-invest ninyo. Bagoy, mamaya na yan. Halika na, masarap to. Lola, may exam po kami bukas. Kailangan ko po mag-review. Para po makapasa at magka-honor. Ay, di ba naman, honor ka naman talaga. Lola, top 7 pa lang po yun. Kailangan ko po makapag-top 5 para pumuwi na po dito sila mama. At masabitan po ko ng medalya sa stage. Ay, nako. Ay, paano mapupuno yung utak mo kung wala naman laman ang tiyan mo? Halika na, kumain ka muna dito. Dali, masarap ito. Halika na po. Asan pala yung kapatid mo? Positive.
Dali pa, dali natin ko sa ospital! Ma! Bugoy? Si nanay? Ma, wala po si Lola kaya ako po yung sumagot. Kagagaling lang po namin ng ospital. Mga pangatlong balik na po kami. Ospital? Bakit? Anong nangyari kay nanay? Ma, hindi po si Lola yung sinugod sa ospital. Si Tenten po. May sinasabi po yung doktor na sakit ni Tenten eh. Acute. Acute leukemia daw po. Umiiyak nga po si Lola kanina eh. Ouch! It's hot! Oh my, I'm so sorry. I'm so sorry. I didn't mean to. Next time, be more careful. You're paid here to take good care of us and not to harm us in any way. Yes, I know. I'm so sorry. I was just preoccupied thinking about... Preoccupied? You don't bring your problems at work. You know what? Get out. Can you get out? Yeah. I'm so sorry. Get out! Sa kagustuhang kumita ng mas malaki sa mas mabilis na panahon para sa pagpapagamot ng anak nilang may sakit sa Pilipinas, isinugal ni Emil ang savings nilang mag-asawa sa isang networking business. Tama naman kaya ang naging desisyon niya? Ma, kumain ka na ba? Ma, ang sabi ko, kumain ka na ba? Ay, hindi pa eh. Inaaskasa ko lang to eh. Tsaka, pasensya ka na. Hindi ako nakapagluto eh. Nag-take out na lang ako dyan ng chicken sandwich tsaka yung spaghetti gusto mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba nakikita? Nagko-compute ako ng kinita natin dahil kinuha ko na yung payslip nating dalawa. Kailangan natin magpadala ng pera dun sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni Tenten. So, anong plano mo? Wala akong choice eh. Kumuha ko dun sa savings natin. Bakit di kasi tanggapin natin ang tulong na inaalok ni paring Danny? Easy money. Diba, ilang beses na natin pinag-usapan yon. Ang importante, ang mas importante ngayon, makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas. Oh, pare, napadalo ka. Tuloy ka muna. Paring Danny, nakapag-decide na ako. Mag-i-invest ako sa business ni Mare. May problema kasi sa Pilipinas eh. Hello, Ma? Nasa work pa ako eh. Mag-overtime ako. Hindi, ako na nasusundo sa'yo mamaya. Sige. Ingat ka. Bye-bye. Si Maring Lily ba yun, pare? Papasok pala siya sa work. Tuloy na natin pa rin pinag-uusapan natin kanina. 20% every individual person na makapayag mo mag-sign up. Plus another 20% naman sa mga may sama ng downline mo. So imagine kung ilan lahat yun. Malaki-laki ang magiging payout mo kung malaki-laki ang investment package na kukunin mo. Magkano ba yung balak mong i-invest, pare? 5,000 Canadian dollars sana. Pero naisip ko, gagawin ko ng 8,000. Di ba? Sabi mo, pag mas malaki pinasa ko, mas malaki kikitain ko. Mas okay yon. Mas malaki yung investment, mas malaki yung balik na profit. By the way, pare, alam ba ng asawa mo yung tungkol sa desisyon mo? Di ko pa sasabihin sa kanya. Saka na kapag kumita na. Total, di ba, sabi niyo naman na in 2 months, meron na akong matatanggap na kita. Oo pare, sigurado yan.
Nasaan yung pera natin? Bakit hindi mo kasi sinabi sa akin, kailangan mo mag-withdraw? Ma, magpapaliwanag ako. Alam mo naman, kailangan natin yung pera, di ba? Para yun sa anak natin eh. Dahil kailangan natin makauwi sa kanila. Saan mo ba dinagay? Saan mo ba dinala? Ma, in-invest ko yung savings natin dun sa business ni parang Danny at parang Raquel. Nasabi ko na nga ba eh. Kung hindi ba ako nagtanong, hindi ko malalaman? Kung hindi ba ako tumawa sa bako, hindi ko malalaman tong ginawa mo. Ma, wala naman akong balak isikreto sa iyo eh. Ayoko lang mag-alala ka. Pues, tawagan mo. Sabihin mo, kailangan natin yung pera natin. Yun nga yung problema eh. Hindi na sumasagot si paring Danny. Raquel! Danny! Tama na! Anong tama na? Pera natin yun! Pera ng mga anak natin! Raquel! Danny! Danny, lumabas kayo dyan! Bakit nakakaya sa mga kapitbahay? Akong pakialam! Raquel, Danny, mga manloloko kayo! Mare, anong sinisigaw mo? Nakakahiya. Nag-iskandalo ka. Mare? Ang kapal naman ang mukhang tawagin mo pa ako nun. Pagkatapos mo kaming goyoin ng asawa ko. Nasaan ang pera namin? Nasaan ang pera namin? Pasok muna kayo. Sa loob natin pag-usapan yan. Ayoko! Dito tayo mag-uusap. Sasagutin mo lahat ng tanong ko, babae ka. Nasaan ang pera namin? Ibalik mo ang pera namin! Mare, malinaw ang usapan namin ni kumpare na mag-i-invest kayo sa business namin. Pero hindi namin kayo pinilit. Ang sabi na pinag-ipunan namin ako, hindi kami! Parang Danny, yung pangako mo sa amin, Danny! 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 Raquel! Ibalik niyo yung pera namin! Danny! Ibalik niyo yung pera namin! Ibalik niyo yung pera namin! Kailangan namin yun! Danny! Raquel! Ma, tama na, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pera natin yun! Pera natin ang nakasalalay dito! Pinaghirapan natin yung perang yun! Sinayang mo lang! Nagagawan mo lahat to eh! Nangako tayo sa mga bata! Nangako tayo! Babalik tayo! Magbabakasyon tayo doon! Ma, kanina pa po namin kayo hinihintay. O ma, ba't po kayo umiiyak? Nak, pasensya na. Hindi na kami makakauwi ng papa mo. Nabiktima kami ng mga manloloko rito eh. Nascam kami. Naubos na ang savings namin. Wala kaming pamasahe pa uwi. Ma! Hindi pwede, ma! Nangako kayo eh! Sino magsasabit sa akin ng medalya sa stage? Sana hindi na lang kayo nangako, ma! Inaasar niyo lang ako! Pero anak, ano ba nangyari? Nabiktima kami ng mga manloloko rito eh. Nascam kami. Ha? Paano yun? Ma? Ano nangyari? Wala na tayong titiran.
tumawag na ako sa bangko. Sinabi ko hindi na natin kayang magbayad eh. Yung natitira nating pera, papadala ko na lang sa Pilipinas. Pag-graduation ni Bugoy at saka dun sa pampapagamot ni Tenten. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Ginawa ko lang yung alam kong tama. Hindi katulad ni... Mula pa lang ngayon, sa kotse muna tayo titira. At hindi pa tayo nakakabawi. Hindi mo na ako. Lagyan mo na yan sa likod. Lily, pangako. Babawiin ko lahat ng nawala sa atin. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Magdo-double work ako, maghahanap ako ng trabaho sa gabi. Babalik ko lahat ng nawala sa atin. Patawarin mo lang ako. Wala namang problema yun eh. Sanay ako maghirap. Sanay ako magtrabaho. Ang ayoko lang nakikita. Nasasaktan siya kung nahihirapan yung mga anak natin nang dahil sa kapabayaan natin. Huwag ka umiyak, Lily. Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Malalagpasan na natin ang pagsubok nito. Your medicine, and then... Justin? Nagpatuloy ang buhay namin sa Canada dahil kailangan namin makabawi sa perang nawala sa amin. Napagdesisyonan ko mag-double shift sa nursing home care na pinapasukan ko. Si Emil naman ay nag-double work din. Nagtatrabaho siya sa umaga sa isang courier at tinanggap din niya ang ibang racket katulad ng pagpapasada sa taxi sa Canada tuwing gabi. Ba't ka ligaga? Binibilang ko kasi kung sapat na ba to para makabili tayo ng ticket pa uwi ng Maynila eh. Anong plano mo? Uuwi tayo ng Pilipinas. Huwag na kayong malungkot. Magpapasko na mamaya. Hindi magandang salubungin ng nakasimangot. Huwag na kayong malungkot, ha? May pagkain tayo. Ano pa ba naman gusto ninyo? Kila. Apo. Oh, tingnan mo, meron pa tayong ham. Ha? Jingle bells, jingle all the way. Dito ka po, Mama. Marami na ako napalagpas na importanteng okasyon ng buhay niyo. Itong Paskong to, hindi ko papayagang makalagpas. Sa tayo. Sa tayo. Lolo. Oh! Ang lagay ba mama nyo lang yakapin nyo, ha? Merry Christmas! Merry Christmas po. Pagkatapos ng maikling panahon, nakabangon kami sa aming pinagdaanang hirap. Mahirap at nakakapagod. Pero saan pa ba naman kami huhugot ng lakas? Kundi sa dalawang anak naming naghihintay sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Sa bandang huli, dahil sa tibay ng samahan nila Lily at Emil, nalagpasan din nila ang mga pagsubok ng kanilang pamilya. Minsan, pinaghihiwalay tayo ng pagkakataon, pero kayang tawirin ng ating pagmamahalan ang malalayong lupain para tayo buuin at pagsamasamahin tuwing Pasko. Mula rito sa amin sa Tadhana, maligayang Pasko po sa lahat, sa amang parte kayo ng mundo.
Mga kapuso, ako po si Marian Rivera.